For God is not a God of disorder, but of peace. Sa Tagalog, may sabi niyan, ang ating Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi Diyos ng kapayapaan. No? Diyos ng kapayapaan. Sabi po, itong verse na ito, this verse is a direct statement of God's nature, particularly within the context of a church that have become chaotic. Ayan. Ito raw po ay isang direct statement ng kalikasan ng Diyos, God's nature. No? Ang Diyos ay Diyos ng kaayusan, sabi ng Bible. Ang Diyos ay Diyos ng order. At siya po ay nagtatag o ang kanyang kalikasan ay gusto niya ay nasa ayos ang lahat, nasa order ang lahat. Yan po pinatunayan sa Genesis chapter 1 pa lang ng Bible, na kung saan makikita natin in Genesis 1, yung creation, di ba? No? Sa creation, sinasabi, the creation account itself is an example of God bringing order out of chaos. No? Nung po bago likhain ng lahat ay magulo po. Merong chaos na tinatawag, pero nung likhain ng Diyos ang lahat, inilagay niya sa ayos, sa order. Kaya sabi po dyan, He dividing light from darkness, no? Dividing water from dry land, and creating everything with distinct and functional purpose. Inihiwalay ng Diyos ang liwanag at ang dilim. Ano pong tawag natin sa liwanag? Araw, di ba? Daytime. Ang gabi naman, ay yung dilim ay yung gabi naman. At makita natin, inihiwalay din ng Diyos ang karagatan, ang tubig, at ang lupa. At lahat ay nasa ayos. So, God is a God of order. Sabihin natin, God is a God of order. No? Nasa ayos ang ating Diyos. Sa 1 Corinthians 14:40 naman, sabi po dyan, basahin na natin sabay-sabay, everything should be done in a decent and orderly way. It is a direct command for believers to reflect God's character in their actions and lifestyle. No, sabi kasi ni Paul dyan sa mga taga-Korinto, lahat, everything, no? Everything should be done in a decent and orderly way. Kailangan lahat ay nasa ayos, nasa tamang pamamaraan. Ito po ay, sabi, utos ng salita ng Diyos sa mga mananampalataya, at ito ay nagpapakita ng karakter ng Diyos sa buhay ng mga Kristiyano. Sa Psalms 37 naman, verse 23, meron din binanggit si David o Haring David dyan. Sabi dyan po ay, basahin natin uli, the steps, ulit, sabi-sabi, what already? The steps of a good man are ordered by the Lord. No? Showing God's personal involvement in guiding individual lives in an established path. Ayan, pinapakita po na ang hakbang ng isang mabuting tao ay pinangungunahan ng Diyos. No? Meaning to say, siya yung naglalagay ng kaayusan sa buhay ng isang tao. Pinapakita ang personal involvement ng Diyos para tayo po ay gabayan to guide us in the right path, established path. Dalhin tayo ng Diyos sa mabuting daan. No? Hindi lang sa tamang daan at sa dating daan. Hindi yun. Iba po yun, no? Yung mga daan kasi, alam natin na, yun, pag binanggit yung daan, minsan na pumapasok sa isip natin yung mga yun, no? But, the right path, no? Yung mabuting daan, ang pinagdadalhan ng Diyos sa atin. So, muli, anong sabi? Our God is not a God of disorder, but of peace. Ang Diyos ay ating Diyos ng kaayusan. Kaya, balikan natin, nung niligtas po tayo ng Panginoon, now when God saved us, He wants us to have a life that is governed by His Holy Spirit. Gusto ng Diyos yung ating buhay ay patnubayan, pangunahan ng Kanyang banal na Espiritu. Isang buhay, a life of order and not of chaos. Isang buhay na may ayos, kaayusan, at hindi kaguluhan. Amen ba kayo ron, mga kapatid? Amen? No, kasi kapag ang buhay ng tao ay wala pa sa Panginoon, ito ay magulo. Ito ay walang kapayapaan.
Ito po ay, alam nyo, masasabi natin walang direksyon minsan, walang patutunguhan, no? Minsan, napupunta sa kapahamakan. Pero once ng tao ay nakakilala sa Panginoon, nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, ang sabi po ng 2 Corinthians 5:17, if any man is in Christ, he is a new creation. All things are passed away, and behold, all things are new. So, binabago pala ng Panginoon ang buhay ng tao na nakakakilala sa Kanya. Amen ba kayo? Sino po ang nakakilala at binago na ng Panginoon? Taas ang kamay. Amen. Tayo narito kasi nakaranas tayo na makilala natin si Jesus sa buhay natin. Nakaranas tayo na marinig ang Kanyang mga aral at turo at ating tinanggap siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. At dahil po roon, sabi, He is changing us from our old and sinful nature to a new nature which is Christ-like nature. Sabi nyo nga, Christ-like nature. Ayan, binabago tayo ng Panginoon patungo sa Kanyang wangis, no? Christ-like nature. At sabi diyan, He is putting our old life in the right path and putting us all in order. Ayan. So, bilang siya ay Diyos ng kaayusan, gusto niya pati buhay natin ay maging maayos sa Kanyang harapan. Sabi mo siyang katabi, gusto ng Diyos na maayos ang ating buhay. Ating buhay. Amen. Yun po ang plano ng Diyos sa atin, kaya tayo niligtas. Yun po ang nais niya na tayo ay sumunod sa Kanya na mayroong kaayusan. Kaya bilang mga mananampalataya, sabi po, as we grow in faith, we experience His changing power. No, from glory to glory, sabi ng Bible, He's changing us. Binabago tayo ng Panginoon from glory to glory. Hindi po tayo nagiging perfect overnight at hindi rin po tayo nagiging, tawag ito, mabuti ng overnight. No? He's changing us from glory to glory. Mayroong proseso ang pagbabago natin sa Panginoon. At sabi diyan, one of the things that He do para maging maayos yung ating buhay ay inilalagay niya tayo sa Kanyang pamilya. No? God puts us in His family. At alam naman natin, the family of God, ito ay tinatawag din natin the church. Sabihin niyo the church. Church. O ang church ay family of God. Dito sa atin, ang family of God atin ay tinatawag natin na Lighthouse of Asia Church. Dito po tayo nilagay ng Panginoon. This is where He puts us all together as one big family. Sabi mo siyang katabi, family tayo. Ayan. Dito sa family natin sa church, He is the God of our church. Siya ang Diyos nating kinikilala sa ating bahay-sambahan. Amen ba kayo ron? At sabi ng John 1:12, we are His children. Lahat ng tumanggap kay Jesus ay tinatawag, binibigyan ng karapatang tawagin, mga anak ng Diyos. Sabi mo siyang katabi, anak tayo ng Diyos. Kapatid kita sa Panginoon, sabi mo. Amen. We are called children of God. And we belong to one family. At dito po sa ating church, God reigns in order. He puts everything in order. And we should always be in God's order because this is the will of God for us. Sabi mo sa iyong katabi, God's will ay nasa order tayo. Ayan. Parang ano, no? God's, Englishin na lang kaya natin. God's will for us is to put us in order. Ayaw, mas maganda pakinggan pag English, ano? Pero yun din po yung kahulugan no, sa Tagalog. So, sabi po, ayan, dahil ito yung kalooban ng Diyos, ayan, pag-aaralan natin yung ating pong order dito sa loob ng ating church na kung saan iniligay tayo ng Panginoon. First point natin, tingnan po natin sa next slide, kung nandiyan ba.
Ayan. Sabi po dyan, He established the church and gave a pastor after His own heart. Sa Jeremiah po, yan sinasabi sa chapter 3, verse 15, no, and I will give you pastors according to mine own heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Ayan. Dito po sa family of God natin, sa church, ay nilagay po ng Diyos, sabi po, yung pastor. At sabi diyan, para i-feed ng knowledge and understanding. So, bahagi po ng pagtuturo o ang role ng pastor is yung magturo ng salita ng Diyos, no, with knowledge and understanding. Ngayon, sabi po, the New Testament mentions specific gifts also. Yan, dito po yan makikita natin sa Ephesians 4:11, na kung saan sabi diyan, Christ gave to the church apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ayan, para po who exercise leadership and authority within the church. Sabi po, pastors are church leaders who care for and teach God's Word to God's people. So ang role po ng pastor at teacher at church leaders ay to care for. Sabi niyo nga, care for. No? Ang mag-care for at mag-teach ng God's Word sa kanyang bayan. So, the other role of the pastors in the church are the following po. Next slide. Sabi diyan, be shepherds of the flock. Ano, kasi inihahambing ng Bible po ang pastor sa isang shepherd. Ano ba yung shepherd sa Tagalog? Pastol. Nangangalaga ng mga tupa. Ayan, sabi po. So, ang tupa ay inihahambing sa mga tao na nasa loob ng church. Sabi mo sa iyong katabi, tayo ay mga tupa ng Diyos. Ayan. Tayo mga tupa ng Diyos. No? So the flock ay your own church. And then the pastor, siya po yung itinalaga para mag-shepherd sa mga flocks. Yan ay matatagpuan po natin sa 1 Peter 5, verse 2. Sabi diyan, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you are willing. As God wants you to be, not pursuing dishonest gain, but eager to serve. So, yan po pinapakita na ang pag-lead sa flock o ang pag-aalaga sa kawan ng Diyos, ito po ay kailangan kusang loob, may willingness. No, mayroong volunteer attitude. Hindi napipilitan, hindi, sabi nga, out of anumang reason, kundi dahil gustong maglingkod sa Panginoon. And then, another thing na role ng pastor is to preach the Word. Sabi sa next slide, in season or out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. Yan naman ay matagpuan po natin sa 2 Timothy chapter 4, verse 2. Sabi diyan ni Paul kay Timothy, preach the word, be prepared in season and out of season. Correct, rebuke, and encourage with great patience and careful instruction. So bahagi na po ng tungkulin ng isang pastor ay ipahayag ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Meaning in season or out of season. Ibig sabihin, kahit anong panahon, dapat handang ibahagi ang salita ng Panginoon. Amen po ba? So pag sinabi natin kahit anong panahon, from January yan to December, kahit anong taon, kailangan tuloy-tuloy ibinabahagi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Next, sabi po, equipping saints for the ministry.
Isa sa mga tungkulin po ng pastor sa church ay yung equip ang saints for the ministry. Ayan. Equip and care for the members of the congregation. Sa 1 Peter 5:2, kalagay dyan, be shepherds of God's flock. Ayan. Parang yan din yung kanina, no? Binasa natin. So, dyan po pinapakita yung pag-equip. Pag sinabing equip ay paghahanda o pag-prepare, pag-train para ang flocks ay maging, growing sa faith. Lumalago sa pananampalataya, lumalalim sa pagkilala sa Diyos, at the same time nagkakaroon ng desire na maglingkod sa Panginoon, na lumalim pa ang kanyang buhay Kristiyano. No? Hindi lamang naligtas, kundi mayroong service sa ating Panginoon. Kaya sabi mo sa iyong katabi, maglilingkod tayo sa Diyos. Kasi yun ang plano ng Diyos sa atin nung niligtas po tayo. No? At sa church, dito tayo i-equip. Dito tayo tuturuan, iti-train. Dito tayo makakarinig ng Word of God para mag-grow tayo in faith at maging kagamit-gamit tayo sa gawain ng Panginoon. Dito rin po nadidiscover yung ating gifts, kaloob, no? Yung tinatawag na ministry gifts, at saka yung tinatawag na gifts of service, no? Yung paano tayo gagawa para sa Panginoon. Next is yung next slide, please. Sabi dyan, ang sumunod po ay lead and oversee the direction of the church. Ayan. Tukulin din po ng pastor daw na pangunahan at i-oversee, no, ang direction ng church. Sabi ni Paul sa 1 Timothy 5:17, the elders who direct the affairs of the church are worthy of double honor, especially those whose work is preaching and teaching. Ayan. So yan po, no? Bahagi ng tungkulin ng pastor ay pangunahan, to lead and oversee the direction of the church. Next po is yung to protect the church from false teachers and bad theology. Ayan. Kaya nga tayo nagkaroon ng theology class para sa ganon, masala natin, no? Yung mga naririnig nating aral. Kasi ngayon po, marami na tayo pwedeng maringgan ng aral, hindi lang dito sa loob ng church, hindi lang sa pulpit. Pag nagbukas kayo ng social media, maraming preacher kayo makikita sa social media. No? Pero, dapat po nag-iingat tayo kapag nakikinig tayo ng mga ibang preacher. Kasi hindi lahat ng preacher na nasa social media ay nagtuturo ng tamang theology. Yung iba, unaware, no? Ito nga napansin ko sa sa media na yung iba nagre-repost ng mga preaching, minsan nagre-repost ng mga verse, and then naka-quote doon kung sino yung nag-preach, no? Kasi kung di po tayo maingat, alam niyo ba yung iba doon, nire-repost, yung pala ang preacher ay galing sa MCGI. Alam niyo ba yung kung ano yung MCGI? Pag sinabi pong MCGI, pag nakita niyo yung MCGI, ang dating daan po yun. Ang dating daan yun. No? And then, yung iba naman, galing sa INC. Yung iba, magpo-post ng verse, tapos merong sa gilid, merong flag ng INC. Alam niyo ba yung flag ng INC? Dapat alam niyo yun. Kung kayo ay malalim na sa Panginoon, dapat aware kayo kung ano yung pinapakinggan nyo, yung pinopost nyo, kasi hindi lahat ng nasa social media ay sa Christian na katuroan. No? Kaya yun po, ang pastor ang nagpo-protect nito sa church from false teachers and bad theology. Kaya nagtuturo tayo ng theology, tuturo tayo ng salita ng Diyos, mga doctrines sa loob ng church para ma-aware po tayo lahat. Malaman natin yung
nasa salita ng Diyos at yung sa maling katuruan. Amen po ba? Hello? Ayan. And then, isa pa, na tungkulin ng pastor, tungkulin namin ay yung, next slide, pray for the church members on a regular basis. Ayan po, ang ipanalangin kayo sa aming mga prayer time. No? And not only on our personal prayer time, but also sa prayer meeting natin. Sa prayer meeting, meron po mga special mga prayer requests. Doon natin binabanggit yung mga kahilingan na maybe yung healing, maybe yung mga needs, problems, no? Doon po natin pinapanalangin. At sa church, napakalaki po ang papel ng church sa prayer, sa buhay ng isang Kristiyano. At yun din, gusto kong i-emphasize sa inyo po na bilang member tayo ng church, yung ating midweek service at prayer meeting ay kapantay po yan, kaparehas po yan ng ating Sunday service. No? Kung gaano natin pinapahalagahan ang ating Sunday service, dapat ganun din po ang pagpapahalaga natin sa prayer meeting, midweek service. Kaya in-encourage ko kayo na tayo po'y umattend ng prayer meeting every Wednesday po yan. Dito sa ating church, 6:30 ng gabi or 7 ng gabi. Kung kayo ay walang ginagawa, make time, no, to attend our prayer meeting. Kasi bahagi po yan ng ating gawain at paglilingkod sa ating Panginoon. Amen po ba? Andiyan ba kayo? Amen. Next. Sa ating pong church, dito, meron po tayong tinatawag na organizational chart na kung saan here it shows and explains the hierarchy of our church. No? Hierarchy of our church. Bawat church meron po nito, yung tinatawag na organizational chart. Meron tinatawag na hierarchy, no? Flow ng authority sa loob ng church. At ito po ay kailangan familiar tayo, kailangan alam natin, upang sa ganon, mas lalo nating naintindihan yung pong ating role at yung ating position sa loob ng ating church. So diyan po, makikita natin, pwedeng pakita. Ayan. So yan po sa ating pinakamataas sa lahat ay nakalagay, the highest in our organizational chart is the Godhead. Sabihin nyo, Godhead. Sino po yung Godhead? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Siya po pinakamataas sa ating church. Siya po ang ating Diyos na sinasamba, ang Trinity, God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Siya po ang head o ating God sa ating church. So under the Godhead po is the pastor, no, senior pastor, nakalagay dyan, who is God's anointed and appointed leader po in the church. In our case, ako po yun. Ako po yung founder at senior pastor ng ating church. Before, tabernacle pa po tayo, no? At ngayon, evolve po yung ating name, naging Lighthouse of Asia Church na po tayo. Diyan po makikita nyo, under ng senior pastor ay ang admin pastor po natin. Under naman ng admin pastor ay ang, ano po yan? Church admin staff. Ayan. At pagkatapos, sa ilalim naman po ng church admin staff ay ang ministry, leaders, and service speakers. So yun po, no? Magkapantay yung ministry leaders at saka service speakers natin. And then sa ilalim naman nila ay yung ministry members. Ministry members. Ang liit kasi, hindi ko makita. Ayan. And then after ng ministry members ay yung pong congregation na. So dyan po makikita natin kung saan tayo nakapwesto, nakalagay. So makikita natin, from congregation, pwede po tayong umangat
maging ministry members. Yun nga yung pinapanawagan natin lagi, na huwag tayong maging kontento lang na members lang tayo ng church. Kasi ang purpose ng Panginoon sa atin ay gamitin tayo. Iangat tayo sa ating kinalalagyan. At gamitin yung ating talent, yung ating gifts, yung binigay ng Diyos na abilidad sa atin, all the talents and gifts that God has gave us, may purpose po yan para i-glorify ang pangalan ni Jesus, ang Panginoon. No? So from ministry members, pwede po tayong umangat to the ministry leaders and services speakers. Ayan po. So yun po yung ating mga pwedeng posisyon na magagamit tayo ng Panginoon. No? So yun po, maliwanag po ba yung ating organizational charts? Amen. So yan po yun. Now, besides po sa organizational chart natin, we have some rules also and regulations in the church that must be observed and follow. Of course, number 1, yung ating duties and responsibilities. Yan po. Ito ay parang na-share ko na to one of our service, pero review lang po tayo ngayon. No? Ministry, leaders and workers and members, duties and responsibilities. Ano-ano po yan? Number 1, pwede ba natin basahin sabay-sabay? To commit ourselves in attending Sunday service and midweek service. So number 1 po yon na ating pong tungkulin mag-attend ng actually yan ay para sa ministry leaders nakalagay po Sunday service and midweek service. Number 2, to give our tithes and offerings faithfully. Ayan. Maging honest po tayo, faithful tayo sa ating tithes and offerings. Yan po ay hindi lang naman sa mga leaders, kundi sa ating lahat yan, including me as the pastor, na kailangan maging faithful po tayo sa ating pagkakaloob, sa ating tithes and offerings. Number 3, to offer our time, talent, treasure, in the service of our Lord Jesus Christ. And ating ihandog. Yaman rin lang nandito tayo at sinasabi natin, Lord, binibigay kong buhay ko sa iyo, maglilingkod ako sa iyo. Ayan po. Yun ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Time, talent, and treasure. Pagka po maibigay natin lahat yan sa Panginoon, yan po yung kabuuan ng ating paglilingkod sa Kanya. Number 4, to set an example to others in the areas of prayer and Bible reading. Ito po yung mga leaders sa ministry, yung mga nakaangat na ng posisyon sa ating church. Number 5, please. Ano sabi number 5? To lead the members of the ministry to a deeper commitment to God and to the church. So ang maglilid para lumalim pa yung mga members sa Panginoon, at the same time, sa church, commitment sa church, ay mga leaders. No? And then next, to lead in the devotion, every practices, meetings, and fellowship. Kasi nga, ikaw yung leader ng ministry, so either you lead them by yourself or you will assign others para mayroong mag-lead ng devotion. Next, number 7, to be a good example and encourage others to serve God too. Ito po yung tungkulin ng leaders kasi minsan, dumarating ang time na kapag sobrang tagal na sa ministry ng bawat isa, nagkakaroon ng attitude na nagkakatamaran. Sabi yun, nagkakatamaran. Andiyan ba kayo? Sino sa inyo nakaramdam na noon? Minsan tinatamad kayo sa ministry. Minsan tinatamad kayo na gampanan o gawin yung ministry. Hello? Let's be honest. Dumarating yung time na yan, di ba? Lalo na kung 10 taon ka na sa ministry. Sasabi mo, paulit-ulit naman yung ginagawa ko. Parang wala nang challenge. Tinatamad na ako. Kami-kami pa rin ang magkakasama. Para magkakapalitan na kami ng mukha. No? Minsan may ganong attitude. So ang leader, kailangan siya yung mag-encourage. Kailangan siya yung mag-a-uplift sa mga members niya. And then number 8, to support our pastors in the ministry. Mahalaga po yung suporta ng leader sa pastor.
No? Then next, meron pa ba? 9 is to be armor bearer to our pastors. Ayan. Kailangan po namin ng armor bearer. Ano ibig sabihin ng armor bearer? Yung pong taga-dala ng pananggalang. No? Sa time ni Moses, meron pong armor bearer si Moses. Kung naalala nyo, nung nakikipaglaban po sila sa, I think, ano bang bansa yun? Dala-dala ni Moses yung kanyang tungkod. Tuwing nakataas yung tungkod, nananalo sila. Amen? Pag nangawit si Moses at binaba niya yung tungkod, natatalo sila. So, ginawa nung armor bearer, hinawakan yung kamay ni Moses. Inalalayan nila para hindi bumaba. Adi kapag nakataas nga naman, panalo sila. Amen. At pag nangalay si Moses at wala yung mga armor bearer, bababa yung kamay niya. Ano mangyayari? Talo ang mga Israelitas. Yun po ang papel at halaga ng armor bearer. To help and assist the pastor in the ministry. Kasi kami po mga pastor, napapagod din. Amen ba? Hello? Papagod din po kami. Kailangan din namin ng armor bearer para lumakas kami at magpatuloy sa gawain. Then number 10, to show respect and loyalty to our pastors, avoiding gossip and slander against them. Ayan. Ito po ay over the 35 years natin sa church. May mga experience na po tayo dito na ayan po, nawawala yung respeto minsan sa pastor, nawawala yung loyalty sa church. May mga tao na, yun nga, minsan nagkakalat ng chismis, paninira, maging sa buhay ng pastor. At yun po ay, nasasabi ko based from my own experience. No? Kaya, yan ay bahagi ng ating rules para dito sa church, maayos po yung ating church. Kasi, yan naman talaga ay hindi magandang gawain. Yung chismis. Agree ba kayo ron? Hindi lang naman sa church, kahit sa labas. Tanungin niya ibang tao, mabuti ba yung chismis? Di ba masama? Walang naidudulot na maganda. And then number 11, to obey and submit to the authority of the pastors and church bylaws and rules and regulations. So meron din po yan sa members ng church. Mostly, karamihan, ganyan din. Pareho din. Meron lang ibang pagkakaiba. No? Doon sa, ayan, tingnan natin. Yung sa church workers, mabilis lang daanan natin. The same, no? Yung pong pag-attend ng Sunday service at midweek, yun po ay para rin sa ating lahat as members ng church. Yung pagta-tithes natin, regularly, faithfully, para rin po yan sa atin. Yung paghandog natin ng buhay, talent, treasure, and time. Ayan po, kasama rin. Yung pagsuporta sa pastor, pagiging armor bearer, ayan. Yung pag-respect, and then avoid yung pong gossiping, slander, and then obey yung pong and submit to the authority and rules. So ito po, lahat ng church, sabihin ko sa inyo po, lahat ng church meron ito. Kahit malalaking church, mga JIL, CCF, BCF, no? COG, lahat po ng church meron yan. Kasi hindi magiging maayos ang church kung wala yan. Yan po ang mga pundasyon para ang church ay nasa ayos po. Okay, next po, sabi, after knowing our duties and responsibilities, we will continue po sa ating rules and regulations on church policies. Yan. Dito naman po, ito po yung mga list of sins that are grounds and subject for disciplinary action in order to put the person involved into the right discipline and restore his position back in the ministry. Yan. Kasi po, pag mayroong tayong tinatawag na, halimbawa, leader, no, nag-fall into sin, siya po ay nag-undergo sa disciplinary action. Ito po ay part ng ating rules and regulation.
No, ito actually ay effective April of 2004. Pero sabi ko nga dyan, Lighthouse Sanctuary Church pa po tayo no, nung binuo itong rules na to. Pero ngayon, applicable pa rin siya as Lighthouse of Asia. No? Nakalagay dyan po na anyone, next slide po, anyone mentioned above or any church member who falls on the categorized sin mentioned below will be given a disciplinary action for at least 3 months period. 3 buwan po na DA mula sa kanyang pagtanggap. No? From the time the DA decision was given by yourself or yours truly, at yun po, doon magkakaroon ng effect yung disciplinary action. Ngayon, anong purpose ng disciplinary action? Ano ang goal? Nakalagay po dyan, the disciplinary action aims or goal nito to teach the individual person to realize his or her sin, first against God, second against church, and third against himself and his or her loved ones. So yun po, una para ipa-realize na mayroong pagkakasalang nagawa. And then number 2, to repent and ask forgiveness for the sin committed. Humingi ng tawad sa kasalanang nagawa. Number 3, to come back to God and fix the broken spiritual relationship made by sin. So para bumalik sa Panginoon, kasi the moment po na nagkaroon ng kasalanan, ang kasalanan kasi ang naghihiwalay sa atin sa ating ugnayan sa Diyos. The sin, para po siyang malaking pader na humaharang sa ating relasyon sa Diyos. No? Kaya kapag meron pong kasalanan o andun tayo sa kasalanan, yung ating relasyon sa Diyos po ay nahahadlangan. Ito po ay merong hindrance. No po? Kaya dito sa disciplinary action, ang goal po is to ibalik yung relationship sa Diyos. Yung spiritual relationship ay ma-fix po. And then number 4, sabi, to slowly regain the fellowship in God and in fellow brethren. Dahil nga po ang kasalanan nag-iwalay sa atin, unti-unti, sa pamagitan po ng proseso na ito, ay binabalik yung fellowship sa Diyos at sa kapatiran. And then number 5, to bring back the person to the ministry of the Lord. Para sa huli, makabalik siya uli sa ministry, sa paglilingkod sa Panginoon. So ito po yung aim o goal ng ating disciplinary action. Ngayon, we go to the disciplinary action. Ano po yan? Number 1 is temporary exclusion from the ministry involvement. If he or she is a church leader or a worker. Kapag po may posisyon na, mataas sa church, pansamantala muna po siyang hindi gaganap sa kanyang tungkulin. O hindi mo na siya kung siya ay leader ng worship team dito, hindi mo na siya makakapag-lead ng worship for 3 months. No? Part po yun ng DA niya. But required po siya umattend ng Sunday service, ng midweek service at ng prayer meeting. At pangatlo, gagawa po siya ng book report o babasa siya ng isang book na ibibigay ng pastor, ibigay sa kanya at isa-summarize po niya, gagawa siya ng book report for that requirements. Ano po. So yan po yung napapaloob sa disciplinary action natin. Applicable po yan sa leader, sa church, sa lahat. At yan po, para naunawaan natin lahat. No? Ngayon, yung mga kasalanan na diniDA, ano-ano po yan? Ito po. Categorized sins were as follows. Yan, number 1 po is yung rebellion. Sabi nyo nga, rebellion. Ayan, mabigat yung salitang rebellion, no? Alanin natin, yan yung kasalanan ni Satan. Nagrebelde siya laban sa Diyos. At sa definition natin ng rebellion, ano po yan? Defiance and insubordination to any higher authority such as the senior pastor, the admin pastor, the admin staff, and the ministry leaders.
So kung kanina sa organizational chart natin, pinakita natin kung saan po tayo nakaposisyon. So yung rebellion, masasabi natin rebellion kapag ka po meron ng hindi pagsunod sa mas nakatataas sa atin. No, halimbawa, ikaw ay ministry worker. Pag hindi mo sinunod yung leader mo, hindi mo sinunod yung pastor's admin, church admin, and then hindi mo na rin sinunod yung admin pastor at senior pastor, yun po yung tinatawag natin na rebellion. No? Ayan, yung example na binigay po natin dyan, yung attacking the person and the ministry with bad, harsh, and negative words. So pag may mga lumalabas pong salita na negative or harsh, ano ba yung harsh? Mga masasakit na salita o paninira, no? Ano pa? Negative words. Ayan. And hindi lang nagsasalita, kundi nag-i-impluensya pa sa iba, influencing others to rebel against the church leaders. Yan po yung rebellion, ibig sabihin ng rebellion. Kapag hindi ka na sumusunod, and then nanghihikayat ka pa na yung iba gumaya sa'yo, magsimpatya sa'yo, maawa sa'yo, sumunod sa'yo, kampihan ka, yan po yun. Rebellion po ang tawag doon. No? Next po, sabi dyan is yung non-submission to the rules and regulation of the church. Directly disobeying the rules and regulations. Ito po, based from my experience, yung mga nagre-rebelde talagang hindi na sumusunod. Hindi na sila susunod sa lahat. No? Kaya nga rebelde, kaya nga rebellion no? So once na hindi na nagsasubmit, hindi na sumusunod, hindi na nag-o-obey, nagdi-disobey na, ayun po, mag-fall na siya into rebellion. Next is teaching false doctrines. Ayan, yung pagtuturo ng maling doktrina. Yun po ay nagpo-fall din sa sin na kinokorek natin sa church. I remember many years ago, meron pong pastor na nag-a-apply sa akin para mag-pastor sa church natin. Trinay ko po siya, sinubukan ko, pero discover ko, meron siyang false doctrine. Kaya, hindi ko po pinagpatuloy na siya ay tanggapin sa ating church. Kasi magdadala po siya ng division, mahati. And marami po akong kilala na pastor, na kaibigan ko, na yun nga po, may mga pastor silang pina-preach sa pulpit, mga hindi nila kilala masyado yung background, and then, later on, nahati yung church. Hinila or inikayat noong pastor na nag-preach ng false doctrine, yung kalahati ng kongregasyon sumama. Kaya yun po, minsan yun, nagkakos ng division. No? So, yan po, inaano natin yan. Kinokorek po natin. And then, engaging in malicious debates. Yan po. Yung mga usap-usapan na may malisya. Alam naman natin kung ano may malisya, di ba? Paano ba natin i-define? Mali siya. May mali siya. Merong ibang meaning. Merong ibang kahulugan. Yan. Then, going around the members, conniving, backbiting, slandering, and gossiping. Ayan, halos pareho po yan noong nauna nating tinalakay. And then yung church proselyte and church hopping. Yung pong, pag sinabing church proselyte, mga kapatid, ito ibig sabihin yung nangunguha ng member ng church. Dito sa atin, naalala ko, mayroong mga members tayo na pinupuntahan ng taga-JIL. Ewan ko kung
Familiar kayo dyan. Ako nagugulat kasi nagre-report sa akin na merong worker ang JIL na nagba-Bible study sa bahay ng taga-Lighthouse. Andiyan ba kayo? At iniimbitahan yung binabiblean na magsimba sa kanila. Samantala, in the first place, alam na ng worker ng JIL na taga-Lighthouse kayo. Tapos i-invite kayo umattend sa JIL. Ang tawag po doon ay proselyting. Andiyan ba kayo? Nangingisda sa aquarium. Subukan niyo na ba mangisda sa aquarium? Kawawa yung isda sa aquarium, sigurado huling-huli nyo. Ang lawak ng dagat, ang luwag ng ilog, pero sa aquarium namimingwit. Yun po yung illustration doon. Church hopping. Alam niyo naman kung ano yung church hopping. Yung pong palipat-lipat ng church. Galing isang church, lumipat sa kabilang church. Hindi na kontento, lumipat sa iba pang church. Ang tawag po rin ay church hopping. Para bang grasshopper na naghahap ng naghahap. Pag dito po tayo, tinalaga ng Diyos sa ating church, sa Lighthouse. I pray na magstay po tayo, manatili tayo. Huwag tayong lilipat ng ibang church o lipat-lipat sa iba. No? Kasi I believe, yung tawag sa atin ng Panginoon, paglagay ng Panginoon sa atin dito, is a divine intervention. Divine plan yan eh. Hayaan nyo lang na bigyan ko na kayo ng example po. No? Si Nanay Seni, disipulo. Ayan. Nakita nyo si Nanay Seni? Simulat sa pool, nung nag-start po tayo ng gawain, andito na yan, si Nanay Seni. No? At yung mga kasabayan niya, yung iba nawala na, yung iba sumalangit na, yung iba lumipat na ng ibang church, pero siya nandito pa rin. Amen ba? Si Nanay Tess Francisco. Ayan. No? Unahin ko na muna yung mga puti na yung buhok, ha? Alam ko yung iba nandito matagal na rin eh, pero gusto ko silang example kasi sila yung talagang si Nanay Seni talaga kahapon sa women's na natutuwa ko eh. Sabi nga niya, wala na yung ngipin niya, pero nandito pa rin siya. Naglilingkod pa rin sa Panginoon. Imagine niyo, di ba? Ang dami na nawala. Pati ipin niya nawala, pero andito pa rin siya. Nagpapatuloy sa Panginoon. So, Nanay Seni, palapakan naman natin ng Panginoon sa buhay ni Nanay Seni. Nanay Tess Francisco. Ayan, praise God. So, yun po mahalaga. No? And then, ayan, dumako tayo sa susunod. Ito po, yung next na categorized sin is yung sexual sins. Ano po yan? Premarital sex, adultery and fornication, homosexuality and lesbianism acts. Ayan po. Very, naman yan, self-explanatory na ito po yung mga kasalanan na diniDA sa church. Hindi lang dito sa ating church, I believe, kahit sa ibang church. Then, dumako tayo yung moral sins na tinatawag. Moral sins, ano po yan? Theft, pagnakaw, pagkuha ng hindi sayo, o gamit na hindi sayo. Scamming, kasi uso ngayon na yung scamming, no? Marami nang i-scam. Yan po. Subject for DA po yan. Swindling and stapa cases. Ewan ko kung naikwento ko sa inyo dati na nung nasa Manila pa kami, mayroong nagpanggap na Christians, pumasok sa loob ng church, tapos nagre-recruit sa mga members na makapunta sa abroad. Recruit siya ng recruit. Siyempre, nung time na yon, back in the 80s, mahirap ang buhay, marami ang gusto mag-abroad, kumagat. Sabi niya, sige, pwede kayong i-recruit ko kayo, punta kayo sa ibang bansa. Sabi niya, kahit na 5,000 lang ang ibibigay nyo, kahit na installment, tatanggapin ko. Siyempre, yung mga Christian, meron na tayong chance maka-abroad, 5,000 lang daw ang bayad.
Yung iba, nangutang, yung iba, nagbenta ng kalabaw sa probinsya, yung iba, talagang pinagsikapan. Ang dami pong na-recruit doon sa Manila nung kami nandoon pa. And then later on, na-discover na scammer pala, swindler pala. Yung pala, fake yung recruitment niya. Nakakuha siya ng maraming pera, pero wala siyang napaalis. Buti na lang, naipakulong po siya. Naipakulong siya. And then, yung nga, after so many years, nung nandito na tayo sa Cavite, nakita ko po siya one time doon sa gathering ng JTG. At sabi ko kay Pastor Nonoy, kumpare, sabi ko, ingatan mo yung taong yun, ha? Tinuro ko yung babae. Babae po siya. Ingatan mo yun, ha? Sabi ko, kasi nambiktima na yan ng mga Christian doon sa Manila, nung nandun pa ako sa Manila. Tapos sabi niya, oo nga sabi niya, parang kalalabas lang niya sa bilangguan Tapos sumama dito sa church namin. Sabihin po, nakulong, lumabas, lumaya. Bumalik ulit sa church. Kaya sabi ko kay Pastor Ronald, ingat kayo dyan. Ano yan? Scammer yan, tsaka swindler yan. Baka biktimahan yung church ninyo. So yun po, no? Ano pa? Sabi dyan, moral sins are gambling, such as wedding. May wedding pa ba ngayon? Tong-its. Meron tong-its pa ngayon? Loto. Ayan. Sabong. Ayan. Horse racing. Ano pa yung horse racing? Yung ano. Andito na po yung horse racing natin sa Carmona Yung mga dati nasa Santa Ana yan What else? Yung other forms of gambling. Mga baraha siguro, yung mga nagtatayaan ng malalaki, o yung mga nagkakasino. May mga sa kasino, napakalaki ng halaga na pinapatalo. And then ano pa? Next po is alcoholism. Yan, drunkenness. Yung paglalasing, no? Baka mamaya meron tayong worker, meron tayong leader. Tumatayo dito sa harap, hindi nyo pala alam, lasayin ko pala. O kaya pagka Lunes hanggang Biyernes, nandun sa inuman. Pagdating ng Sabado at Linggo, nandito, nagli-lead na worship. Ayan. Ano po natin yun? DDA natin yun, no? Okay, yung po mga nag-smoke. May mga nag-smoke ba kayo dyan? Hello? Alala ko si Sister Lita. Sino nakakilala kay Sister Lita? Santos. No? Alala ko nung sa heaven na ba siya? Ako, sumalangit na Noong araw, pag nakakasalubong po ako noon sa daan, talagang, ano yun? Nag-yose yun Pag one time, nasalubong niya ako ginawa niya yung kanyang yose, tinago niya sa likod ng niya. Nagkukwentuhan kami, ang tagal ng kwentuhan namin. Hindi ko napapaso na pala siya sa kamay. Tinitiis lang niya. Umuusok na pala yung likod niya. Tinatago niya. Sabi ko sa kanya, Sister Lita, huwag mo na itago. Alam ko na yan. So, smoking, no? And then, of course, prohibited drugs. Yan. Yung mga nagsashabu dyan, nagmamariwana, cocaine, ecstasy, at hindi lang yung gumagamit, pati yung mga nagbebenta, syempre, yan po ay labag sa batas. Labag sa batas. Kaya, yan po, ating pong subject for DA, yung mga ganyan po. So, yan po, all in all, sinasabi ko po na pinaliwanag ko to sa inyo upang sa gano'n naintindihan natin. Sa ating church, meron po tayong mga pamantayan, mga rules na dapat sundin para maging maayos yung ating pong bahay-sambahan. No? Hindi naman pwede yung kesera-sera na lang tayo rito, whatever will be. Di ba? At kung sino-sino na lang sa atin, kung sinong gusto masunod siya, masusunod, hindi rin naman po pwede yun. Kailangan meron tayong pag-submit, pag-obey, at pag-follow po
sa ating rules and regulations. So, paki-forward nga po yung ating slides. Ayan. Kalagay dyan, failure to submit to this disciplinary action will mean insubordination and rebellion to the authority given by God to the Lighthouse of Asia Church Incorporated. Next slide, please. Sabi po, it can be subject to permanent membership and ministry expulsion. Leadership position may be vacated po permanently, and opportunities and blessings of serving God will also be discarded. Tanda po natin, pag nag-serve na tayo kay Lord, ito ay opportunity, privilege, bigay ng Diyos sa atin. Kasi, pagka tayo po yung naglilingkod sa Diyos sa ministry, sa Bible, ang equivalent po niyan ay yung mga sa Old Testament na Levites, no? Na pinili talaga ng Diyos, sinadyang pinili ng Diyos para maglingkod sa Kanya. At kapag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, napakalaking opportunity po yan. Privilege po yan sa buhay mo at blessing po yan sa buhay mo. So yun ang pwedeng mawala kapalit ng pagsuway po o hindi pagsunod. Okay, next slide po. Sabi diyan, pwede ba basahin po natin sabay-sabay? Gusto ko marinig din kayo nagbabasa. Let's read. As we obey these rules and regulations, do our duties and responsibilities in the church, follow and obey our pastors and our higher-up leaders, we will be a good follower of our Lord Jesus Christ. Our God, the God of order, He wants us to live our lives in order and not live in chaos and confusion. So, yun po, no? Dahil ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan, nais niya maayos tayo kahit dito sa loob ng church, hindi lang doon sa labas ng ating buhay, kundi dito rin sa church. Next, sabi po, obedience is the key to healthy Christian living. By obeying, we show our love and respect to our pastors and leaders. Obedience is always better than sacrifice. Sabi yan ng 1 Samuel 15:22. Last but not the least, yung ating pong huling verse ay Hebrews 13, verse 17. Pakibasa po natin. Obey your spiritual leaders and submit to them. Tayo po yumuko, tayo manalangin. Let's pray. Father God, tinataas po namin sa iyo, Diyos, ang aming pong pag-aaral. Nawa, Panginoon, Ikaw ang magbigay ng pangunawa sa puso ng bawat isa sa amin. Nawa po ay makita namin na ito'y bahagi ng iyong pagiging Diyos ng kaayusan. Na sa loob ng church ay meron pong kaayusan din. Nais po namin na ito, Diyos, ay ipagpatuloy na gampanan upang ikaw ay maluwalhati, upang ikaw, O Diyos, ay maitaas, mapapurihan, at mayroong kaayusan na makita sa loob ng iyong bahay-sambahan. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa nakinig ng iyong salita sa umagang ito. I pray, O Lord, that your word will be an encouragement to each and every one of us. Not only us, but also those who are with us on our online streaming. I pray, O God, na the blessings of the Lord, the blessings of the word will be upon your people right now. I thank you, O God, because you are a God of order. We give you thanks and praise, Lord. We give you glory. We give you honor. Jesus, you are the only one whom we lift up and magnify this morning. We give you thanks, Lord, and all the glory belongs to you. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Praise the Lord. Palapakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Tayo tumayo at ating sambahin ang Panginoon sa ating pong hallelujah.